Ang pag-ibig ko sa aking asawa at sa aming mga anak ay akala ko sapat na. Ngunit isang araw, natuklasan ko ang isang peking dokumento na naglilipat sa lahat ng ari-arian namin, pati ang aming bahay at negosyo, sa pangalan ng kapatid niya. Napakapanatag ng puso ko. Paano nila nagawa ito? Bakit? Ang akala nilang katapusan ng lahat ay simula pa lamang ng isang paghaharap na hindi nila inaasahan. Ang pangalan ko ay Annalyn. Ngayon, ako ay lampas na sa 60 taong gulang. Dati, iniisip kong sapat na ang makita ang aking mga anak na lumaki at wala na akong pagsisisihan sa buhay. Ngunit isang araw, nalaman kong mayroong mga bagay na hindi lahat ng ibinibigay mo ay ibabalik sa iyo. Mayroong isang gabi, isang bisperas ng bagong taon. Hindi ko iyon malilimutan kailanman. Buong buhay ko, akala ko'y alam ko ang halaga ng pagtitiis. Akala ko'y ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Nagkamali ako, isang malamig na gabi iyon. Nasa highway kami, patungo sa probinsya ng aking asawa para magsalubong ng bagong taon. Kaming lahat nakasakay sa minivan. Ang aking biyanang lalaki, si Mang Tonyo, ang nagmamaneho. Ang biyanan kong babae, si Aling Elena, nasa harapan. Si Jojo, ang asawa ko, katabi niya. At ako, nasa likod. Alam ko ang oras na iyon. Hindi ko na kailangang tingnan. Iniwan ako ng biyanan ko sa tabi ng highway. Iniwan niya akong nag-iisa. Pero mas masakit pa. Kinuha ng asawa ko ang aking maleta. Ang rosas kong maleta. Itinapon niya iyon sa kalsada. Parang basura lang, kinaumagahan, pakiramdam ko, nawalan ako ng kaluluwa, pero bago nangyari iyon, bago ang sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, may mas nauna pang kwento. Ang kwento ng pagtitiis. Ang kwento ng pagpapanggap na maayos ang lahat. 12:00 ng tanghali nang umalis kami sa syudad. Ang dapat sana'y 4 na oras na biyahe ay naging higit pa. Umaabante kami ng napakabagal. Parang pagong. Ang traffic. Ubod ng tindi. Sa labas, madilim ang ulap. Kulay abo ang kalangitan. Nagmistulang bakal. Ang mga bintana, maulap dahil sa aming hininga. Sa loob naman, ang init. Nakakasakal. Nakabukas ang heater ng todo. Ang matapang na amoy ng menthol mula sa vaporub na palaging ipinapahid ni Aling Elena, umaabot sa utak ko. Ang amoy ng sigarilyo ni Jojo, lumalabas sa bintana, pagkatapos ay bumabalik. Parang nakakapit na ugali. Ako. Nakaupo sa likod. Yakap ko ang bag ko sa dibdib. Masakit ang puson ko. Nagsimula na ang regla ko. Maaga. Isang pamilyar na sakit. Pero kahit pamilyar na, hinang-hina pa rin ako, halos 4 na oras na kami. Hindi pa rin kami nakakarating sa destinasyon namin. Ang lahat halos mapuno na ng inis. Sinubukan kong magpigil. Uminom ako ng kaunting tubig, naalala ko ang babala ni Mang Tonyo bago kami umalis. Annalyn, alam mo naman na malakas ang traffic sa panahong ito. Huwag kang iinom na parang walang bukas. Tapos, hihinto ka ng paulit-ulit. Narinig ko iyon. Nanahimik ako. Walang saysay ang makipagtalo. Sa bahay na iyon, ang salita ni Mang Tonyo ay batas. Ngunit, may hangganan din ang pagtitiis. Hindi ko na kaya. Tiningnan ko ang relo ko. Pagkatapos, tiningnan ko si Jojo. Mahina akong bumulong. Jojo, kailangan kong huminto sa susunod na rest stop. Masakit talaga ang tiyan ko. Hindi agad sumagot si Jojo. Sumulyap siya sa rearview mirror. Tinitigan niya ang kanyang ama. Si Mang Tonyo. Sa manibela. Tense ang mukha. Parang tambol, nag-ungol lang siya ng isang salita. Hihinto. Pagkatapos. Pero bilisan mo. Hinihintay ka ng buong sasakyan. Bumaba ako sa rest stop.
Isang malakas na hampas ng malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang banyo ng kababaihan punong-puno. Ang pila abot hanggang sa pinto ng tindahan. Naghintay ako. Habang ang sakit bumabaluktot sa aking bituka. Isang halo ng pagdurusa at pagkaapi. 15 minuto. Pakiramdam ko walang katapusan. Nang matapos ako, halos hindi na ako nakahugas ng kamay. Hindi na ako nakatingin sa salamin. Para makita kung gaano ako kaputla. Tumakbo ako. Papunta sa sasakyan. Hindi pa ako nakakasakay ng buo. Nagalit na ang boses ni Mang Tonyo. Parang kulog. Hindi ka pa tapos. Ano bang nangyari sa banyo? Naglabas ba ng bulaklak? Bakit ang tagal mo? Naparalisa ako sa sandaling iyon. Pakiramdam ko ang liit-liit ko. Parang bata na pinagalitan sa gitna ng palengke. Sinubukan kong panatilihing mahina ang boses ko. Papa, napakaraming tao po. Kailangan kong pumila. Tinampal ni Mang Tonyo ang manibela. Umugong ang busina. Napatalon ako. Maraming tao sa lahat. Bakit ang iba hindi ganoon katagal? Sinabi ko na sa iyo, huwag kang uminom ng maraming tubig. Hindi ba, Annalyn? Nagmamadali tayo. Papunta sa probinsya. Hindi ito paggalang sa iba. Walang konsiderasyon. Ang mga salitang iyon. Umalingaw-ngaw. Parang nasa isang pagpupulong sa pabrika kami. Si Mang Tonyo, may-ari ng isang repair shop sa probinsya. Sanay siyang magbigay ng utos. Sa bahay, tinatrato niya kaming lahat. Parang empleyado niya. At ako. Mula nang ikasal ako kay Jojo. Palagi akong nakakatanggap ng pinakamaraming saway, si Aling Elena. Nakaupo sa passenger seat. Nagdagdag. Sa mahinahon. Pero matalim na boses. Halika na, Tonyo. Huwag ka nang magsalita. Kasi si Annalyn, lumaki sa syudad. Sanay sa mga komportableng buhay niya. Sa kalinisan. Ako, noong buntis pa ako kay Jojo at may malaking tiyan. Nagtrabaho ako sa bukid. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga ganoong bagay. Pakiramdam ko. Ipinagtatanggol niya ako. Pero ang bawat salita, parang pagbubudbod ng asin sa sugat, kinagat ko ang labi ko. Tiningnan ko si Jojo. Naghahanap ng tulong. Sapat na sana ang sabihin niya. Kahit ano. Tulad ng, Papa, pakiusap, intindihin mo siya. Pero si Jojo. Nakatungo. Nakatingin sa kanyang cellphone. Para bang may mas mahalaga doon. Kaysa sa aking likod. Na nabasa ng malamig na pawis. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang braso, tumingala si Jojo. Iniiwasan ang aking tingin. Annalyn, umupo ka na. Bad mood lang si Papa. Mawawala rin yan. Magtiis ka. Huwag ka nang makipagtalo. Huwag ka nang makipagtalo. Sa 3 taon ng pag-aasawa ko. Napakaraming beses ko nang narinig ang linyang iyon. Kung minsan, naiisip ko. May asawa ba talaga ako? O isa lang siyang tagapamagitan? Na ang tanging tungkulin ay panatilihin ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Humikbi ako. Isinara ang pinto. Muling sumama ang kotse sa mabagal na daloy ng traffic. Sa loob ng sasakyan, mabigat ang hangin. Tumingin ako sa bintana. Ang mga bukirin sa taglamig. Mabilis na dumaraan. Ang mga pinag-anihan. Dilaw-abo. Ang mga hubad na puno. Naalala ko ang sinabi ng Tatay Ruben sa gabi bago ang kasal ko. Annalyn, kung sakaling hindi ka maging masaya, tandaan mo, ang bahay namin ay laging iyong tahanan. Sa oras na iyon, ngumiti ako. Iniisip na labis ang pag-aalala ni Tatay Ruben. Akala ko, mabait si Jojo.
At ang pag-ibig ay kayang lampasan ang mga suliranin ng kanyang pamilya. Ngayon, napagtanto ko, hindi labis ang pag-aalala ni Tatay Ruben. Nakita lang niya ang katotohanan. Hindi nagtagal. Biglang preno ang kotse. Napabalikwas ako. Mabilis na inikot ni Mang Tonyo ang manibela. Huminto sa gilid ng highway. Ang puso ko. Malakas na tumibok, hindi siya lumingon. Sa malamig na boses. Sinabi niya, "Bumaba ka." Nagtaka ako. "Papa, ano po ang nangyayari? Hindi mo ba gustong pumunta sa banyo?" Sabi ni Mang Tonyo. Ang mga salita. Parang bato na inihagis. Dito. Walang tao. Hindi mo kailangang pumila. Kasing linis ng gusto mo. Nag-init ang mukha ko. Sa kahihiyan. Lubos kong naintindihan. Ang ginagawa niya. Hindi na ito simpleng sermon. Isa itong pagpapahiya. Tiningnan ko si Jojo. Ang mga mata ko. Malamang ay nagsusumamo. At nagpapakita ng desperasyon. Sa parehong pagkakataon. Si Jojo. Naguluhan. Kumilos ang kanyang labi. Ngunit walang tunog na lumabas. Kinurot ni Aling Elena ang kanyang braso. Mahina niyang bumulong. Galit na galit ang papa mo. Huwag ka nang magdagdag ng apoy. Nilunok ni Jojo ang kanyang laway. Sinabi niya sa akin. Bilang pagtatangka na pakalmahin ang sitwasyon. Annalyn, bumaba ka sandali, pakiusap. Tapos, umakyat ka na ulit. Huwag mong gawing drama ito. Magagawa mo ba ito para sa akin? Para sa akin, narinig ko ang mga salitang iyon. Naramdaman ko ang malamig na lamig sa aking puso. Sa nakalipas na 3 taon, ilang bagay na ba ang nagawa ko? Para sa kanya. Para sa kanya. Kinagat ko ang labi ko. Nang magsalita si Aling Elena ng mga bagay. Tungkol sa kung bakit wala pa kaming anak. Para sa kanya. Nanahimik ako. Nang pilitin ako ni Mang Tonyo. Pumunta sa probinsya ng walang plano. Pinabayaan ko ang aking trabaho. Para sa kanya. Ibinigay ko ang sweldo ko na 35,000 sa kanya. Para pamahalaan. Tapos, ang pera. Nawawala. Nang hindi ako makapagtanong. Kung saan napunta at ngayon. Para sa kanya. Nangangahulugang. Kailangan kong tanggapin. Ang bumaba sa gitna ng highway. Sa malakas na hangin. Para iligtas ang pagmamataas ng kanyang pamilya, tumingala ako. Sa matatag na boses. Kahit hindi malakas. Sinabi ko. Hindi ako bababa. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa kotse. Tiningnan ako ni Mang Tonyo sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata. Parang gustong sunugin ako. Lumingon si Aling Elena. Nakanganga. Hindi makapaniwala. Si Jojo. Namutla. Annalyn. Hindi. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Dahan-dahan. Papa. Kung gusto mo akong pagalitan, galit mo ako. Pero wala kang karapatang ipahiya ako. Padabog na binuksan ni Mang Tonyo ang kanyang pinto. Bumaba siya. Pumasok ang malamig na hangin. Parang kutsilyo. Lumibot siya. Binuksan ang pinto ko ng biglaan. Itinuro ako sa mukha. Bababa ka o hindi. Nanatili akong walang kibo. Mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Narinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Hindi ito tapang. Pakiramdam ko lang. Kung bibigay ako sa sandaling iyon, tratuhin nila akong parang basahan sa buong buhay ko. Ngumiti si Mang Tonyo ng may paghamak. Ang ngiti ng isang tao.
Sanay na palaging nakukuha ang gusto niya. CJ. Napakabuti. Padabog niyang isinara ang pinto. Nagtungo sa likuran ng kotse. Narinig ko ang pagbukas ng trunk. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Tumingin ako sa likod ng bintana. Nakita ko. Kinukuha niya ang rosas kong maleta. Ang maletang iyon. Kasama ko mula pa noong araw ng kasal ko. Ang isa sa mga gulong. Medyo masetado. Sa isang sulok, may sticker ng Mirasol na idinikit ni Nanay Linda. Nang magpaalam siya sa akin, itinuring ko itong bahagi ng buhay ko. Papa, ano po ang ginagawa niyo? Sigaw ni Jojo. Bumaba sa kotse. Nag-aalala, manahimik ka. Sigaw ni Mang Tonyo. Hindi ito ang problema mo. At pagkatapos, sa harap ng aking mga mata, inihagis niya ang maleta ng malakas. Sa aspalto ng gilid ng highway. Parang isang sako ng basura. Ang tunog ng plastik. Nang bumangga. Matinis. At marahas. Naramdaman kong nag-init ang aking mga mata. Ngunit walang luha na lumabas. Kung minsan, kapag napahiya ka ng husto, hindi ka makakaiyak. Ang nararamdaman mo lang, isang nakaparalisang kawalan. Umakyat si Mang Tonyo sa driver's seat. Pinaandar ang makina. Papa, sigaw ni Jojo. Manahimik ka. Dagundong ni Mang Tonyo. Umalis ang kotse ng mabilis. Saglit. Tumingin ako sa likod. Sa bintana. Nakita ko. Ang rosas kong maleta. Lumilit. Hanggang sa maging isang malabong tuldok. Sa gitna ng traffic. Nagsimula akong manginig. Hindi dahil sa lamig. Kundi dahil. Nakita ko. Nang napakalinaw. Kung ano ang aking lugar. Sa pamilyang iyon. Mas mababa pa sa isang maleta, umagos ang kotse ng halos 10 minuto pa. Lumiko sa isa pang rest stop. Pinatay ni Mang Tonyo ang makina. Hindi lumingon. Bumaba siya. Nagmadali si Jojo. Para kunin ang mga bagahe ng kanyang mga magulang. Tapos lumingon siya sa akin. Sa isang kakaibang magaan na boses. Parang nabunutan ng tinik. Annalyn, bumaba ka. Sumakay ka ng taxi o bus. Bumalik ka sa naunang rest stop. Hanapin mo ang maleta. Kami. Maghihintay dito. Kapag nakita mo, bumalik ka at magpapatuloy tayo. CJ. Tiningnan ko si Jojo. Parang ang pagkahagis ng maleta ko ay isang maliit na abala na kailangan lang ayusin. Hindi isang direktang pananaksak sa aking dignidad. Binuksan ko ang pinto. Bumaba ako. Ang maputlang araw ng taglamig. Sumikat sa malamig na semento. Si Mang Tonyo at Aling Elena. Diretso sa cafeteria. Parang walang nangyari. Si Jojo. Nakatayo doon. Iniiwasan ang aking tingin. Hawak ang cellphone. Sa isang awkward na postura. Bigla. Naramdaman ko. Wala na akong ganang magtanong pa. Tinalikuran ko sila. Nagsimula akong maglakad. Patungo sa exit ng rest stop. Annalyn, saan ka pupunta? Sigaw ni Jojo. Hindi ako lumingon. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang contact list ko. Hinanap ang isang numero. Nasa 3 taon ng pag-aasawa ko. Hindi ko kailanman naglakas loob na tawagan. Sa takot na sabihin ng pamilya ng asawa ko na ako ay nagrereklamo. Ang numero ni Tatay Ruben. Tumunog ang telepono ng isang beses. Ang malalim at mainit na boses ng Tatay Ruben. Sumagot. Annalyn.
Huminga ako ng malalim. Ang boses ko. Nakakagulat na kalmado. Tay, nasa isang rest stop po ako sa highway. Iniwan po nila ako dito. Ano po ang payo ninyo? Sa kabilang linya. May katahimikan. Nang ilang segundo. Narinig ko. Ang pinipigil na hininga ni Tatay Ruben. Tapos sinabi niya. Sa bawat salita. Matatag. At malinaw. Ipadala mo ang lokasyon mo. Pumunta ka sa lugar kung saan may tao at mainit. Huwag kang gagalaw doon at panatilihing bukas ang telepono mo. CJ. Pinutol ko ang tawag. Ipinadala ko ang lokasyon ko. Ang mga kamay ko. Namanhid sa lamig. Ngunit sa loob ko. Isang maliit na apoy ng init. Nagsimulang sumiklab, pumasok ako sa isang maliwanag na cafeteria. Pumili ako ng mesa. Malapit sa bintana. Umupo ako. Wala akong in-order. Nanonood lang ako sa mga taong dumadaan. Sa labas, malamang ay kumakain pa rin ang pamilya ni Jojo. Kumbinsido na ang pagkawala ko ay isang paraan para turuan ang asawa. May isip nila na ako ay lalambot, na ako ay babalik, na ako ay hihingi ng tawad. Ngunit hindi nila alam na sa pagkakataong ito, tumawag na ako sa bahay. At kapag ang isang babae, naglakas loob na tumawag sa bahay, sa sandaling siya ay pinapalayas mula sa bahay ng kanyang asawa. Nangangahulugang, isang pinto sa kanyang puso ay sarado na, magpakailanman. At isa pa, ay bumukas, umupo ako sa cafeteria. Nakasandal sa plastik na upuan. Pinisil ang mga kamay ko para painitin. Sa salamin, ang pagdating at pag-alis ng mga kotse at tao ay isang tuloy-tuloy na daloy. Walang sinuman ang pumansin. Sa isang babae na sinusubukang lunukin ang kanyang mga luha. Hindi ako umiiyak. Hindi dahil sa matapang ako. Kundi dahil sa sandaling iyon, naramdaman ko isang nakakatakot na kawalan. Ito ang uri ng kawalan na lumilitaw pagkatapos mong itulak sa limitasyon. Parang string ng isang instrumento na pagkatapos maging masyadong mahigpit sa mahabang panahon. Sa wakas, nabali, na may tuyong tunog, at huminto sa pag-vibrate. Nasa mesa ang telepono. May itim na screen. Walang mensahe mula kay Jojo. Walang tawag mula kay Aling Elena o Mang Tonyo. Para bang ang pagkawala ko sa kanilang buhay ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Naalala ko ang tingin ni Jojo habang nasa labas ng kotse. Ang iwas at walang malasakit na tingin na iyon. At ang kanyang linya. Kami ay maghihintay. Parang ako ay isang estranghero na kailangan lang ayusin. Sa pag-iisip nito, masakit ang puso ko. Ngunit hindi ito sakit ng pag-ibig, kundi sakit dahil sa pagkaunawa. Sa sarili kong katangahan, itinaas ko ang zipper ng jacket ko. Tiningnan ko ang mga banyo. Sa dulo ng lugar, masakit pa rin ang puson ko. Alam kong mahina ako. Pagod. At kailangan ko ng komportabling upuan. At mainit na sabaw. Ngunit alam ko rin na kung lalabas ako sa sandaling iyon upang bumalik sa kanila, sa kanilang mga termino, pipirmahan ko ang aking sariling sentensya. Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako sa pasensya para mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Ngunit lumalabas na ang kapayapaan na iyon ay puro lang pagpapatahimik sa aking sarili.
Nanatili akong nakaupo ng sandali pa. Nakinig sa tunog ng mga kutsara na bumabangga sa mga plato. Ang pag-iyak ng isang bata. Ang bulungan ng mga tao. Ang mga pang-araw-araw na tunog na ito ay nagpagaling sa aking kalungkutan. Namimiss ko ang bahay. Hanggang sa makaramdam ako ng buhol sa lalamunan. Namimiss ko ang amoy ng luto ni Nanay Linda. Ang lumang takurin ni Tatay Ruben. At ang linyang sinabi niya sa akin noong araw ng kasal ko. Sa oras na iyon, tumawa ako. Iniisip na labis siyang nag-aalala. Ngayon, naintindihan ko. Hindi siya nagmamalabis. Mahal lang niya ako. Annalyn, kumusta ka? Ang tanong na iyon ni Manong Ben simple lang. Pero sa loob ko, parang binasag ang lahat ng pader. Tumayo ako. Halos hindi makapagsalita. Sinubukan kong ngumiti. Para itago ang lahat. Hello, Manong Ben, patawad po sa abala. Abala. Ikaw ang anak ng matalik kong kaibigan. Para ka ng anak sa akin. Hinubad ni Manong Ben ang sarili niyang coat. Ipinatong sa balikat ko. 1 kilos. Kasing natural ng isang ama. Sa lamig ng panahon. Nakakain ka na ba? Umiling ako. Ang totoo. Hindi ako makalunok ng kahit ano. May buhol sa lalamunan ko. Tiningnan ako ni Manong Ben ng sandali. Hindi siya nagpumilit. Sige na. Umuwi na tayo. Ang init sa loob ng kotse. Maganda iyon para sa iyo. Tara na sa bahay. Ang salitang bahay. Nagpuno sa aking mga mata ng luha. Sumunod ako sa kanya. Papunta sa kotse. Umupo ako sa passenger seat. Ang init sa loob. Agad na bumalot sa akin. Pakiramdam ko. Nakatakas ako. Mula sa lamig. Na hindi lang tumatago sa balat. Kundi pati na rin sa kaluluwa. Pinaandar ni Manong Ben ang makina. Sumama sa traffic. Para lumabas ng rest stop. Hindi siya agad nagtanong. Nagmamaneho lang siya. Sumusulyap paminsan-minsan sa rear view mirror. Parang natatakot. Na mawawala na naman ako. Alam kong hinihintay niya akong magsalita. At ang kanyang katahimikan. Mas nagbigay sa akin ng kapanatagan. Kaysa sa anumang salita ng pagpapalakas ng loob. Tumingin ako sa bintana. Ang kulay abong bukirin. Na bumubugso sa gilid ng kalsada. Ang hangin. Humahampas sa mga hubad na palumpong. At, nang hindi ko alam kung bakit. Muli kong naisip. Ang rosas kong maleta. Iniwan. Sa kung saang bahagi ng highway. Ang maletang iyon. Hindi lang isang bagay. Parang isang mahalagang yugto ng buhay ko. Na itinapon. Ang pinakamalinaw na patunay. Kung paano ako tinrato. Ang pag-iisip na iyon. Ay nagbalik sa akin ng lamig. Bigla. Binasag ni Manong Ben ang katahimikan. Sa napakamahinahong boses. Parang natatakot hawakan ang isang sugat. Ang Tatay Ruben mo. Sinabi lang sa akin. Na iniwan ka nila. Gusto mo bang ikwento sa akin? Kung ayaw mo, ayos lang. Hindi kita pipilitin. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Kagat-kagat ang aking mga kuko. Huminga ako ng malalim. Mayroong mga bagay na kung hindi mo sasabihin, mananatili sa loob at mabubulok. Binuksan ko ang aking bibig. Sa nanginginig, pero matatag na boses. Sinabi ko, Manong Ben, sobrang naramdaman ko ang pagkakahiya. Walang sinabi si Manong Ben, pinisil lang niya ang manibela. At bahagyang tumango. Parang hinihikayat akong magpatuloy. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya.
Mula nang humingi ako ng pahinga sa rest stop. Ang mahabang pila. Ang sakit ng tiyan. Na halos hindi ko na kayang tumayo. Ikinuwento ko ang sigaw ni Mang Tonyo. Ang panunukso ni Aling Elena. Tungkol sa mga babae sa syudad. Ikinuwento ko. Kung paano. Tinitingnan ni Jojo ang kanyang cellphone. At sinasabi sa akin. Huwag ka nang makipagtalo. Ikinuwento ko. Ang sandali. Na huminto si Mang Tonyo sa gilid ng highway. At pinilit akong bumaba. At kung paano. Pagkatapos. Itinapon niya ang maleta ko. Parang basura. Ikinuwento ko. Kung paano. Sinabi sa akin ni Jojo. Na bumalik ako ng mag-isa. Para hanapin iyon. Habang sila. Maghihintay. Ikinuwento ko. Hanggang sa sandali. Na ako ay tumalikod. At tinawagan ang aking tatay Ruben nang matapos ako magsalita. Umaabante pa rin ang kotse. Huminga ng malalim si Manong Ben parang pinipigilan ang kanyang galit. Annalyn, matagal mo na bang tinitiis ito, hindi ba? Hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko lang ang bintana. Ang kulay abong kalangitan. Na sumasalamin sa kulay abon ng aking kaluluwa. Pagkatapos, tumango ako. Isang napakaliit na kilos. Na tila nagpalaya sa lahat ng pinipigilan ko, nagpatuloy si Manong Ben sa bawat salita. Malinaw. At tiyak. Hindi ka nagkamali sa pagtawag sa tatay mo. At lalong hindi ka nagkamali. Sa hindi pagbabalik. Ang isang tao. Maaaring may masamang ugali. Maaaring magaspang. Ngunit ang pagpapahiya. Sa kanyang manugang. Sa gitna ng kalsada. Sa ganoong paraan. Ay hindi pagturing. Sa kanya. Bilang isang tao. Ang linyang. Hindi pagturing sa kanya bilang isang tao. Ay nagpatulo sa aking mga luha. Lumingon ako. Para hindi niya ako makita. Ngunit walang silbi. Idinagdag ni Manong Ben at tungkol kay Jojo. Ayoko mang magsalita ng masama. Tungkol sa asawa mo. Ngunit ang isang lalaki. Na pumapayag. Na tratuhin ganyan ang kanyang asawa. At nanonood lang. Wala ka nang maaasahan sa kanya. Sa hinaharap. Kinagat ko ang labi ko. Gusto kong ipagtanggol si Jojo. Kahit ako mismo. Hindi ko alam. Kung ano ang pwede kong ipagtanggol. Sa mahina kong boses. Sinabi ko. Mabait po si Jojo. Natatakot lang siya sa papa niya. Pinutol ako ni Manong Ben nang hindi magaspang. Ngunit may katatagan. Mabait. Kanino? Sa mga magulang niya. Ngunit ikaw. Hinahayaan kanyang pasanin ang lahat. Ang pagkatakot niya sa kanyang ama. Ay problema niya. Ngunit ang pagpapahintulot. Na ipahiya ang kanyang asawa. Ay kasalanan niya. Nanahimik ako. Alam kong tama siya. Ang katotohanan. Madalas masakit. Ngunit hindi ito nangangahulugang. Hindi na ito katotohanan. Dumating kami sa syudad. Nang papalubog na ang araw. Ang mga pamilyar na kalsada. Ang mga dati ng puno. Ang mabababang bubong ng mga bahay. Ay nagpakalma ng bahagya sa puso ko. Nang huminto ang kotse. Sa harap ng lumang apartment building. Kung saan nakatira ang mga magulang ko. Nagsimula akong manginig. Hindi sa lamig. Kundi sa pag-iisip. Kung ano ang magiging mukha ni Tatay Ruben. Sinamahan ako ni Manong Ben sa pag-akyat sa hagdan. Ang pinto ng bahay. Bukas. Parang hinihintay ako. Pumasok ako. Ang hangin. Amoy tsaa. At luya.
Nakaupo si Tatay Ruben sa sofa. Tuwid ang likod. Hawak ang lumang takuri. Ngunit ang kanyang mga mata nakatitig sa pinto. Kung gaano katagal. Walang nakakaalam nang makita niya ako. Tumayo siya ng mabilis. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari sa akin o kung sino ang gumawa nito. Sinabi lang niya, isang pangungusap sa paos, ngunit matatag na boses. Nasa bahay ka na, anak. Bumulong ako. Tay, iyon lang ang salita. Sapat na upang bumagsak ang lahat ng depensa ko. Lumapit ako. Tumayo sa harap niya. Ang mga luha. Walang kontrol na dumadaloy. Hinawakan ako ni Tatay Ruben sa balikat. Pinaupo ako. Hindi niya ako niyakap ng mahigpit. Na mas lalo lang akong paiyakin. Hinawakan lang niya ako. Parang may hawak. Na malapit nang bumagsak. Nanatili si Manong Ben ng sandali. Nagbigay ng maikling paalam. Bago siya umalis, sinabi niya kay Tatay Ruben, huwag kang mag-alala. Naihatid ko na siya sa bahay. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Tumango si Tatay Ruben. Sinamahan siya sa pinto. At isinara ito. Katahimikan ang bumalot sa bahay. Malinaw kong narinig ang tiktak ng orasan. Nagbuhos si Tatay Ruben ng isang baso ng maligamgam na tubig. Inilagay sa harap ko. Umupo siya sa tapat. Tinitingnan ako. Sa halo ng lungkot. At galit sa kanyang mga mata. Ngunit isang galit. Na hindi nakadirekta sa akin. Ikwento mo sa akin ang lahat. Ikinuwento ko muli. Ngunit sa pagkakataong ito. Sa harap ng Tatay Ruben. Hindi ko na sinubukang manatili. Nakalmado. Nagsalita ako. Sa pagitan ng hikbi. Kung minsan. Kailangan kong huminto. Para makahinga. Nang banggitin ko ang maleta. Napaiyak ako ng walang tigil. Dahil naramdaman ko. Na hindi lang ang mga gamit ko ang itinapon. Kundi pati na rin ang aking dignidad. Sa kalsada. Nakinig si Tatay Ruben sa lahat. Nang hindi ako pinutol. Kahit minsan. Tinitingnan lang niya ako. Na namumula ang mga mata. Ngunit walang lumalabas na luha. Nang matapos ako. Inilapag niya ang takuri sa mesa. Ang kanyang kamay. Bahagyang nanginginig. Huminga siya ng marahan. Parang isang taong sinusubukang manatiling kalmado. Para hindi sumabog. Pagkatapos, nagtanong siya. Sa napakakontroladong boses. Annalyn, isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Gusto mo pa ba talagang mabuhay sa bahay na iyon? Binuksan ko ang aking bibig. Para sana sabihin na hindi ko alam o mahal ko pa rin si Jojo. Ngunit hindi lumabas ang mga salita. Tiningnan ko si Tatay Ruben. Ang kanyang buhok. Mas marami ng uban. Kaysa noong ikasal ako. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Na nagtiis ng napakaraming taon. Para lang palakihin ako. Bigla. Naramdaman kong nakakahiya. Dahil sa pinaharap ko siya. Sa ganitong sitwasyon, umiling ako. At sa putol na boses, sinabi ko, hindi na po. Hindi na. Tumango si Tatay Ruben. Dahan-dahan. Parang matagal na niyang hinihintay ang sagot na iyon. Mabuti. Kung iyan ang sinabi mo. Kampante na ako. Hindi ko kailangan na maghiganti ka. Kailangan ko lang na mamuhay ka bilang isang marangal na tao. Ngunit kung hindi ka nila itinuring na tao, hindi ko hahayaan
Natapakan ka pa. Kahit minsan. Tumingala ako. Nakita ko. Isang kakaibang bagay sa kanyang tingin. Hindi ito galit na biglaan. Kundi ang kalinawan ng isang taong may karanasan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagsalita ng masasakit. Nagsalita lang siya. Parang nagdidikta ng isang aral. Hindi ako gagawa ng gulo. Ngunit ipapaintindi ko sa kanila na ang anak ko ay hindi bagay na pwedeng itapon kung saan lang nila gusto. Nilunok ko ang laway ko. Naramdaman ko isang halo ng takot at ginhawa. Takot dahil alam kong may bagyo na darating. At ginhawa dahil sa unang pagkakataon. Sa loob ng 3 taon, hindi ako nag-iisa, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Lumabas sa screen ang pangalan ni Jojo. Ang puso ko kumabog dahil sa nakasanayan. Ngunit pagkatapos, naalala ko ang kanyang imahe sa labas ng kotse. Sinasabi sa akin na ako lang ang humanap ng maleta. Naalala ko ang kanyang, "Huwag ka nang makipagtalo." Tiningnan ko si Tatay Ruben. Hindi niya sinabi sa akin kung dapat akong sumagot o hindi. Inilagay lang niya ang kanyang kamay sa aking kamay at bumulong, "Gawin mo ang ididikta ng puso mo. Ngunit tandaan mo, nasa bahay ka na ngayon." Tiningnan ko ang tawag at ni-reject. Muling nag-vibrate ang telepono. Nagpumilit si Jojo. Muli kong ni-reject. Lumabas ang isang mensahe. "Annalyn, nasaan ka? Huwag mong palakihin ang mga bagay. Galit ang mga magulang ko. Bumalik ka at mag-uusap tayo." Binasa ko iyon. At isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Patuloy pa rin niyang sinasabi na ako ang nagmamalabis. Parang ang pagkahagis ng maleta ko sa gitna ng highway ay isang maliit na bagay. Parang kailangan kong bumalik para makipag-usap sa mga taong nagpahiya sa akin. Tiningnan ako ni Tatay Ruben at sinabi sa napakahinang boses na parang isang hatol, "Huwag ka munang sumagot. Hayaan mong sila mismo ang kabahan." Ang mga taong sanay na may kontrol, kapag nawalan sila nito, ipinapakita nila ang tunay nilang mukha. Tumango ako. Pinatay ko ang telepono. Inilagay sa mesa. Sa bintana. Dumidilim na ang kalangitan. Sa kusina, nagsimulang umamoy ang pagkain. Tumayo si Tatay Ruben at sinabi, "Parang wala lang. Maligo ka ng mainit. Kumain ka. At magpahinga. Bukas, iisipin ko na kung ano ang gagawin." Tumayo ako. Nagtungo sa dati kong silid. Ang lahat. Eksaktong katulad ng araw na umalis ako para magpakasal. Ang mesa. Ang bookshelf. Ang kurtina na may bulaklak na isinabit ni Nanay Linda. Tumingin ako sa paligid at naramdaman ko na naglakbay ako ng mahabang ruta para bumalik sa simula. Ngunit alam ko na hindi na ako ang dating Annalyn. Dala ko ang mga peklat, mga pagpapahiya, at isang napakamahal na paghahayag. Pumasok ako sa banyo. Ang mainit na tubig dumaloy sa aking mga balikat. Ang singaw nagpamaulap sa salamin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hayaan ang tubig. Nahugasan ang amoy ng highway. Ang amoy ng menthol. Ang lamig.
at ang pagpapahiya. Ngunit may isang bagay na hindi kayang hugasan ng tubig. Ang pakiramdam ng pagiging minamaliit. At dahil hindi ito nawala, alam kong hindi na ako babalik sa dati. Pagkaalis ni Jojo, tila baga isang gyera ng mga salita ang sumalubong kay Annalyn. Nagsimula ang pananakot sa pamamagitan ng mga text at tawag na tila ba hindi natapos ang araw. Ang pamilya ni Jojo, lalo na si Aling Elena, ay naglunsad ng isang kampanya ng pagpilit. Mula sa mga salitang puno ng sisi hanggang sa mga pakiusap na bumalik, ang lahat ay umiikot sa isang bagay lamang, ang karangalan ng kanilang pamilya at ang mga tsismis ng kapitbahay. Ang isang mabuting manugang ay alam ang kanyang lugar. Huwag mong hayaang pagtawanan ng mga kapitbahay ang ating pamilya. Paulit-ulit na mensahe ang natatanggap ni Annalyn, minsan galing mismo kay Aling Elena, minsan naman ay sa ibang miyembro ng pamilya. Tila ba ang pag-alis niya ay isang malaking kahihiyan na sumira sa kanilang pangalan. Hindi ang pagdurusa niya, hindi ang kanyang kapakanan, kundi ang kanilang imahe sa mata ng ibang tao. Nagsimula siyang makita ang tunay na kulay ng mga salitang pagmamahal at pag-aalala na binibigkas ng kanyang biyenan. Ito ay takot sa hiya, takot sa sasabihin ng iba. May isang pagkakataong, sa gitna ng kanyang pakiusap, malinaw na sinabi ni Aling Elena ang mga salitang tumagos sa buto ni Annalyn. Kasi naman, kung nagkaanak ka lang sana, baka hindi na ganyan ang tingin sa atin ng mga tao. Iba ang may sariling pamilya na ipinaglalaban. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong tumuso. Malinaw na pahiwatig, isang panunumbat sa kanyang pagiging baog, o sa kanilang kawalan ng anak. Ang dating Annalyn ay iiyak at luluhod, ngunit ngayon, nanatili siyang tahimik, pinipigilan ang bawat patak ng luha. Naging manhid na yata siya sa mga masasakit na salita. Sa kabila ng lahat, matibay ang kanyang mga magulang. Si Tatay Ruben at Nana Ilinda ang kanyang matibay na sandalan, ang mga tinig na nagbibigay linaw sa gitna ng kaguluhan. Anak, ang pinag-aalala nila ay ang sasabihin ng iba. Hindi ang pagkawala mo, malumanay na paliwanag ni Tatay Ruben, habang hinahagod ang likod ng kanyang anak. Ang tunay na nagmamahal, hindi kahahayaang masaktan. Hindi ang sarili nilang kapakanan ang inuuna. Kung mahal ka nila, ipagtatanggol ka nila. Hindi hahayaan na ganyanin ka, dagdag pa ni Nana Ilinda, na ang bawat salita ay tila ba gumamot sa mga sariwang sugat ni Annalyn. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumilinaw sa isip ni Annalyn ang katotohanan. Hindi siya mahalaga sa kanila, ang mahalaga ay ang kanilang imahe. Isang araw, tumawag si Carlo, ang nakababatang kapatid ni Jojo. Ang kanyang tono ay puno ng lungkot, ngunit ang kanyang mensahe ay puno ng pagbabanta. Ate, sabi ni Papa, kung hindi ka raw babalik, para sa kanya ay parang wala ka nang sa pamilyang ito. At si Kuya Jojo, ate, magdudusa ng husto. Naramdaman ni Annalyn ang bigat ng mga salita. Pilit siyang iniipit, binibigyan ng responsibilidad sa kalungkutan ni Jojo, at sa galit ng kanyang biyenan. Ngunit sa pagkakataong iyon, tanging pagod ang naramdaman niya, hindi awa. Bumalik sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang pink na maleta, na may mga galos at gasgas. Ang bawat gasgas ay tila ba marka ng kanyang pagdurusa, ng kanyang kahihiyan. Hindi siya nagtanim ng galit, kundi pagod at matinding desisyon. Ang pagiging tahimik, ang hindi paglaban sa mga salita, ay hindi kahinaan. Ito ay isang uri ng pagtatanggol sa sarili. Isang paraan upang protektahan ang kanyang puso mula sa mga laso na salita. Sa huling pagkakataon, bago niya patayin ang kanyang cellphone, nagpadala si Annalyn ng isang maikling text kay Jojo. Hindi ito puno ng puot, kundi ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kailangan ko pa ng panahon. Kapag handa ka na talagang pumili ng panig ko, mag-uusap tayo. Ang mga salitang iyon ay isang paalala, hindi lamang kay Jojo, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Hindi na siya ang Annalyn na madaling manipulahin, ang Annalyn na takot sa sasabihin ng iba. Siya ay ang Annalyn na unti-unting lumalakas,
na natututo kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang katahimikan at ng kanyang matibay na paninindigan. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pagod na Annalyn ay handa nang harapin ang anumang pagsubok ng may payapang puso. Ang paggising ni Annalyn sa mga sumunod na araw ay may kasamang bagong pag-asa. Hindi na puro lungkot at pagkalito. Nagdesisyon siyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na ang pinakamainam na paraan upang makalaya ay ang maging malaya sa lahat ng aspeto. Kaya naman, sinimulan niyang maghanap ng trabaho. Ito ay isang hakbang na muling nagbigay sa kanya ng direksyon. Sa bawat aplikasyon, sa bawat interview, pakiramdam niya ay mayroon siyang muling nabubuong sarili. Nang matanggap siya sa isang maliit na kumpanya bilang administrative assistant, halos lumundag ang kanyang puso sa tuwa. Ito ang unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon na naramdaman niya ang tunay na kasiyahan, ang kasiyahang nagmumula sa kanyang sariling pagpupursige, hindi sa pagiging asawa o manugang. Tila baga nakakita siya ng liwanag sa dulo ng isang mahabang tunel. Ngunit tila ba sadyang mapaglaro ang tadhana? Isang araw, sa kanyang bagong trabaho, biglang sumulpot si Jojo. Nakatayo siya sa labas ng gusali, payat at tila matamlay. May dala siyang baukwet ng bulaklak na hindi na niya tinanggap. Nag-usap sila sa isang coffee shop sa tapat. Annalyn, bumalik ka na sa akin, ang pakiusap ni Jojo, na ang boses ay halos pabulong. Maghanap na tayo ng sarili nating bahay, lumipat tayo. Magsisimula tayo ulit, tayong dalawa lang. Napakasarap pakinggan ng mga salitang iyon. Ang dating Annalyn ay yayakap sa kanya at sasang-ayon kaagad. Ngunit ang Annalyn ngayon ay natuto ng magtanong, magmatsyag. Jojo, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Talaga bang handa kang kalabanin ang mga magulang mo para sa atin? Ang tanong na iyon ay tila bumiyak sa hangin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Jojo. Ang kanyang mga balikat ay tila lumundo. Annalyn, alam mo naman, hindi papayag ang mga magulang ko. Pero pipilitin ko, ako na ang bahala. Ang sagot na iyon ang tuluyang nagbasag sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Annalyn. Hindi na niya kailangan ng mga pangako, kundi gawa. Hindi na niya kailangan ng ako na ang bahala, kundi matibay na desisyon. Muli, ang takot sa kanyang mga magulang ang nanalo. Ang pagmamahal niya kay Annalyn ay nanatiling mahina sa harap ng kanyang pamilya. Jojo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng kapaitan. Hindi ko kayo pinipilit. Binibigyan kita ng opsyon. Kung hindi mo kayang gawin, hindi ko rin kayang maghintay pa. Nagpatuloy ang pag-uusap sa katahimikan. Walang luha, walang sigawan, tanging ang malalim na realization na ang ilang paghihiwalay ay hindi nangangailangan ng luha dahil matagal na itong inihayag, matagal na itong nangyari sa puso. Ang kanilang kwento ay tapos na, bago pa man ito tuluyang magwakas. Pag-uwi ni Annalyn, nakipag-usap siya sa kanyang mga magulang. Malinaw na sa kanya ang lahat. Anak, simula ni Nana Ilinda, na tila alam na ang lahat ng nangyari. Ang pagmamahal ay pagpoprotekta. Kung mahal mo ang isang tao, ngunit hinayaan mong magdusa at mapahiya, mahina ang pagmamahal na iyon. Hindi iyon pag-ibig, kundi pagiging duwag. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang katotohanan na matagal na niyang kailangang marinig. Hindi na siya maghihintay pa. Nagdesisyon siyang ituloy ang kanyang bagong buhay, maging siya man o wala si Jojo. Alam niya na kung magpapatuloy ang kwento nila ni Jojo, nasa ibang yugto na siya. Hindi na siya ang dating Annalyn. Samantala, sa kabilang dako, isang malakas na pagtatalo ang naganap sa bahay ng mga magulang ni Jojo. Narinig ni Jojo ang kanyang ama na sumisigaw, "Calzonazos! Wala kang silbi. Hindi mo kayang ipagtanggol ang pamilya natin." Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Jojo upang umalis sa bahay, dala ang kaunting gamit, sa gitna ng gabi. Nagsimula na ang kanyang sariling paglalakbay, ngunit wala siyang alam na ang paglalakbay na iyon ay hindi na para kay Annalyn, kundi para sa kanyang sarili.
Ang tunay na presyo ng pananahimik ay hindi lamang pagdurusa, kundi ang pagkawala ng sarili. At ngayon, kapwa si Annalyn at Jojo ay natututo sa kanilang sariling paraan, ang kanilang sariling aral. Kung naririnig nyo pa rin ako hanggang dito, tulungan nyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung may mga kaibigan pa rin kasama ako sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi. Dumating ang araw na tila ba naramdaman ni Aling Elena ang kawalan ni Annalyn. Isang hapon, habang nagpapahinga si Annalyn, biglang nagpakita si Aling Elena sa kanilang pintuan. Hindi na ito ang Aling Elena na punong-puno ng galit o pakiusap. Ang kanyang mukha ay tila pagod at ang kanyang mga mata ay may bakas ng lungkot. Pinapasok siya ni Nanay Linda. Naupo sila sa sala at sa unang pagkakataon, tahimik si Aling Elena. Maya-maya, nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Annalyn, alam kong nagkamali ako. Minsan hindi natin napagtatanto ang ating mga pagkakamali hanggang sa malapit na tayong mawala ang lahat. Hindi niya direktang sinabi na humihingi siya ng tawad, ngunit ang mga salitang iyon ay tila pag-amin ng kanyang pagkakamali. Tila baga nakita na niya ang resulta ng kanyang mga ginawa. Kung ang kapayapaan mo ay ang pag-alis, hindi na ako kokontra. Ang mahalaga ay maging masaya ka. Tiningnan ni Annalyn ang kanyang biyenan. Hindi siya naramdaman ng galit. Ang dating galit ay napalitan ng pag-unawa. Ngunit ang pag-unawang iyon ay hindi sapat upang ibalik ang dating tiwala. Sa kanyang puso, wala na siyang galit, ngunit wala na rin siyang tiwala. Tatay, sabi niya kay Tatay Ruben kinabukasan, wala na akong galit, ngunit wala na rin akong tiwala. Hindi ko na kayang bumalik sa ganoong sitwasyon. Tumango si Tatay Ruben at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Naunawaan ko, anak. Ang tiwala ay parang salamin kapag nabasag, mahirap nang buuin. Ang araw ng paglaya ni Jojo ay dumating din humingi siya ng huling pagkikita kay Annalyn. Nagkita sila sa isang tahimik na parke, kung saan dati ay nagde-date sila. Hindi na ito ang dating Jojo na puno ng pag-aalinlangan. Tila baga mayroong bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag ng determinasyon. Annalyn, simulan niya, ang kanyang boses ay matatag. Gusto ko lang sabihin sa iyo na lumipat na ako ng trabaho. Malayo. Doon ako magsisimula ng bagong buhay. Hindi ito para pilitin kang bumalik, kundi para iligtas ang aking sarili. Nakita ni Annalyn ang pagbabago sa kanya. Ang mga salita niya ay tapat, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsisisi, ngunit hindi para pilitin siya. Ito ay para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Annalyn ang isang kirot sa kanyang puso, isang lungkot para sa dating Jojo, at para sa kanilang nawawalang pagmamahalan. Naniniwala siyang nagbago si Jojo. Ngunit alam din niya na mayroong mga sugat na hindi kayang hilumin ang pagbabago, gaano man ito katotoo. Naniniwala akong nagbago ka, Jojo, sabi ni Annalyn, ang boses ay kalmado. Ngunit naniniwala rin akong may mga sugat na hindi kayang hilumin ng pagbabago. Sana maging masaya ka sa bago mong buhay. Sa pagkakataong iyon, wala nang sigawan, walang luha. Tanging isang tahimik na pagtatapos. Nagkatinginan sila sa huling pagkakataon, at sa mga mata ni Jojo, nakita ni Annalyn ang pagtanggap, ang kapayapaan. Nagpaalam sila sa isa't isa, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang taong minsan ay nagmahalan at ngayon ay handa nang magpatuloy sa kani-kanilang landas. Naglakad papalayo si Jojo at pinanood siya ni Annalyn hanggang sa tuluyang mawala sa paningin. Wala na ang galit. Wala na ang lungkot. Tanging kapayapaan na lamang at isang malalim na pag-unawa na ang paglisan ay hindi palaging pagtatapos, kundi simula ng isang bagong kabanata. Ang kanyang sarili, ang kanyang kaligtasan, at ang kanyang dignidad ang pinakamahalaga. At iyon ang natutunan niyang ipaglaban. Lumipas ang mga buwan, at bawat araw ay tila ba isang pagpapagaling sa kaluluwa ni Annalyn. Ang kanyang buhay ay tila isang hardin na muling namumukadkad,
puno ng kulay at sariwang hangin. Dumating ang pinakahihintay na sulat, ang huling desisyon ng korte sa kanilang annulment. Hawak niya ang dokumento at binasa ang bawat salita. Natapos na. Ang kanilang kasal ay wala ng bisa.